Dumating sa Philippine General Hospital o PGH kanina si Senator Juan Ponce-Enrile para magpatingin sa iniinda niyang sakit sa mata. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? May bleeding sa mata si Senator Juan Ponce-Enrile kaya kasama sa workup PGH yung tinatawag na carotid vein CT scan para makita kung may posibilidad ng stroke. Kasama ito sa overall check-up na inutos ng Sandigan Bayan sa PGH na alamin ang buwang ng kalusugan ni Enrile para malaman kung may basahan ang posisyon ng Enrile para sa hospital arrest. Sila sa Pilipinas Secretary System, si Enrile, para sa half kanyang cardio check-up, kabilang ang Tulico at ECG. Sabi ni Dr. Jose Gonzalez, ang director ng PGH, talagang half day lang ang work-up ni Enrile para hindi naman daw hapuin ang 90-year-old na senador. Sa Huwebes ulit itutuloy ang work-up dahil bukas sa Miyerkules ay may schedule naman si Enrile sa Asian Eye Institute para sa kanyang eye check-up. Tanging chief of staff lang, kasama niya kanina sa chief of mga taga-IDG na nag-secure sa kanya. Pagdating sa PGH, tumiretso siya agad sa director's office. Tapos ay wala pa 5 minuto ay tumiretso na rin sa cardiology section ng PGH. Bago matanghal, siya binalik na ulit si Enrile sa kaskaran. Yeah. Mark, medyo malabo lang yung ating linya ng komunikasyon. Linawin ko lang ulit, meron bang nabanggit kung kailangan bumalik muli sa mga susunod na araw si Senator Enrile sa PGH or yun lang nabanggit mo kanina na kailangan niya pumunta doon sa Asian Eye Institute? Pagpitos ng korte ay 2 araw dapat sa kanyang book-up check-up o yung half day. At originally, ay dapat ay Monday, araw at Tuesday, parehong morning. So dahil schedule niya para sa eye check-up niya sa Asian Eye Institute na Martes at Miyerkules, yung half na work-up kanina, putol na lang sa Huwebes, sa huling half day, para yung kanyang overall check-up. At anong kalalabasan niyan ay ang PGH na ibigay ang port sa Sandigan Bayan para mag-imbestigahan naman ng korte kung pagbibigyan ka o hindi ng kanyang decision for hospital arrest. Yeah. Alright, maraming salamat, Mark Salazar.